halad palihog atong tithes and offerings. Manglingkod unya atong andamon tong tithes and offerings samtang maminaw ta sa special number, maghatag ta sa ato ang mga offerings. Turn to Jesus, don't delay. Trust the Savior while you may. There is no promise of tomorrow, you only have today. Turn to Jesus, don't delay. Turn to Jesus, don't delay. Trust the Savior while you may. There is no promise of tomorrow, you only have today. Turn to Jesus, don't delay. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn to Jesus, don't delay. Trust the Savior while you may. There is no promise of tomorrow, you only have today. Turn to Jesus, don't delay. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Let's go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn to Jesus, don't delay. Trust the Savior while you may. There is no promise of tomorrow, for you only have today. Turn to Jesus Christ today. Trust the Savior while you may. Turn to Jesus, don't delay. Amen. Praise the Lord. Gihilantan si Sherilyn, pero salamat ta nakita na to kana bang attitude nga no excuses. Amen. Basta makatingog lang. Kanta gyud. Manindog tang tanan palihog. Let's all stand and open our Bibles, please, in the book of James, chapter 1. James, chapter 1, verses 19 to 25. Ano mo sa amen? Ako'y basa sa verse 19, tubag mo sa verse number 20. The Bible says, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness,
and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Magampo ta. Buhi og dalaygon nga Dios nining kagabion nagpasalamat mi sa imong pagdala sa matag usa kanamo nining balay nga tigumanan dinhi sa simbahan aron sa pagpamalandong, aron sa pagdawat sa imong balaan nga pulong Ginoong Dios. Salamat sa mga katawhan, gitagaan nimo safety, protection ang matag usa Ginoong Dios. Salamat ini kagabion gitugutan nimo kami nga makakaon na po ang among kalag sa imong pulong Ginoo. Ang pagampo nga nining gabi una, ikaw magigistorya sa matag usa kanamo. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Titles mensahe karong gabi una, this man shall be blessed in his deed. This man shall be blessed in his deed. Ingon ang verse 25. If you could look at verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So, yun ang Bible, this man shall be blessed in his deed. So na ay gustong panalanginan ang Ginoo. The question is, do you want God to bless what you do? Do you want God to bless what you do? Kay, if we do something, kung maghimo tag usa ka butang o nya dili na panalanginan sa Ginoo, may mo walay pulos atong gihimo. Amen? We will just be turning around and doing things without purpose. So, in everything we do, ang pinakanindot o pinakalabaw na tong atinguha sa bisan unsang butang atong himuon nga unta kini panalanginan o palambuon sa Ginoo. Whether it would be ministry, it would be in our studies, or panrabaho, or negosyo, gusto ta nga panalanginan sa Ginoo. Kay kung wala diha ang panalangin sa Ginoo, walay pulos ng atong gibuhat. Nagsayang tag kwarta, nagsayang tag effort, nagsayang tag kusog, magsayang tag mga butang o magsayang tag tao o magsayang ta sa atong kaugalingon kung kanang butang ang atong gibuhat dili panalanginan sa Ginoo. We want God to bless us. The opening passage of the book of James instructed believers to maintain trust in God even during hard times. Ingon ang verse 1, James, verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So James talks about hard times. James talks about temptations. In fact, believers are to consider their hardships as joy, since trials are how God strengthens our faith. Kaning mga pagsulay, mo na siya ay tools sa Ginoo, gamiton sa Ginoo para mo strengthen ang atong pagtuo. Amen? Tagaan ta sa Ginoo og mga pagsulay aron mo lig-on ang atong pagtuo diha kaniya. Dili kay aron mo biya ta niya, kundi dili aron mapakita nato niya nga Lord, bahalag magkinaunsa dili mi mabiya nimo. Kay kahibalo mi nga sa among kaugalingon wa mi mahimo kung wala ka. Munang bahalag magkinaunsa unsa may mga pagsulay nga abot sa mong kinabuhi, dili ka na mo idamay sa among mga pagsulay. Sayop ginakayong desisyon nga naa kay mga kalisod sa imong kinabuhi unya imong idamay ang Ginoo. Unya ra ba di ay ang hinungdan nganong naa kay mga kalisod sa imong kinabuhi, imo ra pong kabuang. For example, naa kay bisyo, na cancer ka sa baga o na cancer ka sa imuhang sa tawagana o baga, example bisyo sigarilyo. Unya moingon ka kung tinuod pang Ginoo.
Dili unta niya itugot nga magka-cancer ko sa kong baga. Sakto bang katarungan nga imong pasanginan ng Ginoo sa cancer sa imong baga nga ikaw may nanigarilyo? Unya, moingon ka, undangan akong pagsimba, di na ko muwalaga, di na ko muilan nimo. Tuo ka Ginoo. Naapantay Ginoo, dili unta niya ialaw nga makanser ko sa kong baga, pero ikaw may gasigig sigarilyo. Usahay, atong idamay ang Ginoo, pasanginlan nato ang Ginoo sa mga butang na hitabo sa kinabuhi, pero lawmi ra kog pangunahuna kay basig ikaw ra po hinungdan ana. This raises the question of what it means to remain faithful to God. To continue to trust Him, even when the trials of life come our way. For one thing, those who trust God continue to obey Him. Starting in verse 19, gikan sa 1 to 18, nagisgot ang Ginoo og pagsulay, mga temptations, so niya ingon siya, kung nakay mga pagsulay, ayaw pasanginli ang Ginoo, nga siya mo'y nagtintal nimo, kaya ang Ginoo dili man mo tintal sa tao. Nya, ang tentasyon, ang sala, musulod man nato kung kita atong ialaw, atong kagalingon, kung magpatintal ta. Unya, nagisgot siya, every good and perfect gift comes from above. It means, kung magisgot sa kag mga panalangin, wala sa panalangin nga imong nakapot karon kung dili gitugot sa Ginoo. Amen? Dili ka katrabaho kung dili itugot sa Ginoo. Dili ka palambo sa imong negosyo kung dili itugot sa Ginoo. Dili ka abot sa naabot nimo sa imong kurso kung wa nagitugot sa Ginoo. Everything comes from God. So James wanted to, kung imong i-capsulize ang motive or ang reading between the lines, ang tuyo ni James sa mga kaigsuunan that scattered abroad nga both in trials and in triumph, James encourages his people, the people of God, to trust God. Never to trust in themselves. Naman kay pagsulay, trust God. Naman kay achievements, continue to trust God. Continue to obey God. Amen? Starting in verse 19, James begins to describe what that obedience looked like. Gipalaw man niya sa verse 19, hangtod na sa katapusang bersikulo, unsa may dagway anang nagtahod sa Ginoo. What it looked like to obey God. In the Bible, the word blessing is inseparable with the word obedience. Balik ko na ko, in the Bible, diri sa Biblia, kanang word nga blessing or panalangin, dili na magbulag sa pulong nga obedience. Ang obedience o blessing ba nag-asawa na? So karong gabi una kung nagunahuna kag blessing, think of obedience first. Amen? Kung gahuna-huna kag gusto kag panalanginan kas Ginoo, ayaw sa paguna-una sa panalangin, huna-huna sa nag-obey baka sa Ginoo. Kay kung wala kag ga-obey unya gusto kag blessing, dili na blessing iya sa Ginoo. Ayaw bayag kalimot nga dili bot pasabot na kay kwarta gi-bless na kas Ginoo. Kay daghan ba yung mga tao nga wala nag-obey sa Ginoo pero naay kwarta. Pero ang tinuod nga blessing kanang naa kay kalinaw o kalipay sa imong kinabuhi, manaaman or wala man kay kwarta, peaceful o malipayon imong kinabuhi. Wa kay guilt sa Ginoo. You're not living a miserable life. Because you could have a job, you could have a good paying job, you could have money, pero miserable imong kinabuhi. Amen? So atong ukayon gamay ang Biblia, atong tanahon, sorbihon na to ang Bible, giunsa pag-connect ang obedience o blessing. Deuteronomy chapter 11 verse 28. Ato ning tagsa-tagsaon. Kay gusto man tagpanalang. Kamo ba gusto panalanginan? Nangutana ba ko ninyo gay na? Gusto mong panalanginan? Gusto mong panalanginan sa kitangan as ministry? Gusto ba tang panalanginan? Kamong naa sa negosyo, gusto mo mong panalanginan? Kamong naa sa panrabaho, gusto mo mong panalanginan sa Ginoo? Kamong naa sa pag-eskwela, you want God to bless you? So if you want God to bless you, connect this word to obedience first. Deuteronomy chapter 11:28. In your Bibles, please. Deuteronomy chapter 11, verse number 28. Okay.
Are you there in your Bibles? 26 to 28. Nana? Alright. So, atong basahon. Kinahanglan, make sure nga naagin mo diha, kay gusto na ko nga ang matag usan to makakita gid sa bersikulo, ha? Alright? Nana? Verse 26. Ingan ang Bible. Behold, I set before you this day a what? A blessing and a curse. So, just to remind us nga duhara ka butang ang gikatakda sa Ginoo alang sa iyang katawan, panalangin or tunglo. So tonight, you decide, what do you want? Blessing or curse? Galibog ba mo? Akang binisayon. Unsa may mong gusto, panalangin or tunglo? Panalangin or tunglo? Panalangin. Okay, verse 27. So unsaon pagkabot sa panalangin? Verse 27, basa. A blessing if you what? If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. So kay gusto magagpanalangin, ingon siya, obey. Ang pangutana, karong adlaw gusto ba kag blessing? Ugmang adlaw gusto ba kag blessing? Paminaw pag-ayo, dili pwede nga mo claim kag blessing ugma, unya karong adlaw wa ka nagpugas og obedience. Are you still in the right track? Natunong pa ba? Natuno pa ba ang imong Kristohanong kinabuhi? Kay gusto kag panalangin, pero tanawa imong kinabuhi, naa ba ka sa state of obedience? Amin mo? Gusto kag panalangin ugma, nagpugas ba ka karon og obedience? Nagpugas ba ka karon og pagtahod sa Ginoo? Pagsugot sa Ginoo? Kay kung gusto kag panalangin ugma, unya wala ka nag-obey karon, dili nimo makuha ang panalangin sa Ginoo. But pasabot, you are trying to change the plan of God. You are trying to prove God wrong, nga bisan pastor og nagpugas ko karog sayop, basta akong gusto ugma, sakto. Pagpugas ko pastor karon og sayop kay gusto na ko ni, pero ang akong gusto ugma pastor nindot ako madawat, pero bati imong gipugas ron. You try, you tana. Una. Kay always ng partner ang obedience o blessing. In every aspect of life. Balikon ako, panrabaho, pag-eskwela, pagnegosyo, pagministry, kaminyoon, sa relasyon. Gusto kag blessing? Amen. Gusto kag panalangin sa relasyon? Oy, sugdig obedience. Kay dili baya pwedeng nasayop kag sugod dinhi unya masakto diri sa ubos sa imong butones. Kay kung nagsugod nagsayop, muend gud nagsayop. Pastor, ako ra pud saktuhon day pastor sa tumoy. Unahon ako diri nya saktuhon pud ako sa tumoy. Ana gyud na naglukot tunga-tunga. You cannot start wrong and end up right. What do you think of yourself? Mas bright pa ba ka sa Ginoo nga nagplastar sa tanan? Amen. Verse 27, dungan tagbasa. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which I command you this day. Verse 28, a curse if you will not obey. Usa ka tunglo kung dili mo motahod. Sa pangutana, kinsay mausap-usabon, kita or Ginoo? Baga ko ninyo. Kinsay mausap-usabon, kita or Ginoo? Kita. Pwedeng karon mauni atong panguna-una, ugma dili na. Pwedeng karon kusog taani, strikto taani, nagbarog taani, ugma dili na. Nga naman, tendency sa tao mausap-usabon. Pero ang Ginoo, ingon ang Bible sa James chapter 1, there is no variableness. There is no shadow of turning. But pasabot, our God is unchangeable. Kung unsay giplano sa Dios, kung unsay gikatakda sa Dios, kung unsay gikasulat sa Dios, dili na mausab. Di na mausab. Nganong di naman mausab, pastor? Kay perfect naman.
Kay kung usbon pa sa Ginoo, napay mas perfect sa iyang nasulat karon. But God will never change His Word because His Word is already perfect. His plans is already perfect. His thoughts, His ways are perfect. And it's always better than our ways. Kristohanon pamina mo, gusto tag panalangin. Wala man siguro gusto tunglo na to diri. Pero balik ta. Obedience and blessing are two inseparable things. Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. So ikaw, you decide. Funny kaayo nga gusto kag blessing pero dili ka mo obey. Katawan na. Sa likwaot na. Nga gusto kag panalangin pero di ka ganahan mo tahod. Gusto ka nga ikaw sa imong kagalingon, ikaw mo'y magbuot sa imong kagalingon, di man na pwede sa Ginoo. If ye be willing, verse 19, ano mo diya? Basa ta. I want you to see the verse kay pulong man is Ginoo. Verse 19, ready, read. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Unsay duha ka words? Willing o obedient. Unsay result? You will eat the good of the land. Unsay result? Blessing. If you're willing and obedient, partner, mo resulta blessing. Dili di ay nimo ang blessing ma-demand, ang blessing di ay result. Hello? You cannot demand a good fruit by planting a bad seed. Balik ko na ko, you cannot demand a good fruit by planting a bad seed. Kung nagpugas kag daot nga liso, bati nga liso, ayaw pag-expect og nindot nga bunga. Amen? Dili pwede nga atong i-change ang nakaplano na sa Ginoo. Kay obedience mo resultag blessing. Disobedience mo resultag curse. Maybe karon kay gipasagdan pa man kas Ginoo, pastor, wala man lagi ko bunali sa Ginoo kanang ingon nimo nga gibundalan. Paminaw, maluoy ka sa imong kagalingon because the goodness of God leadeth thee to repentance. Karon gipakitaan kag kaayo sa Ginoo, kabuutan sa Ginoo, gamita na nga rason nga mobalik kag magtarong kas Ginoo kay kaayo pa iyang gipakita kanimo. Kay ingon ang Bible, what if God is willing to show His wrath? Karon, pasalamat ka nga sa imong pagpalayo, sa imong pagpakasala, sa imong pagsunod sa Ginoo. Goodness pa imong nakita sa Ginoo. Pero ayaw bayag kalimot that God can show His severity. God can show His wrath also. And the Bible says, goodness, because His goodness is leading us to repentance. Wala ka pasabot nga maayo ang Ginoo nimo bisag ka pakasala ka, okay ang Ginoo nimo. Kung dili gigamitan kas Ginoo kaayo aron maghinulsol ka, aron makonsensya ka, aron magilty ka nga buutan siya nimo pero ikaw kapabadlong. Pero mabot ang panahon nga gamiton sa Ginoo ang iyang kasuko kay di man kamutahod og kaayo. Pura kog bata god permero nagpakasala tarungon pa man imo nagistorya. Tawgon pa man imo nagtinarong. Pero kadugayan kung gahi nagyug ulo, wala na nagpasabot nga wa man nasuko si mama gim istoryahan naman ko nga di na daw usbon. Pero kung imo pa nang usbon, kadugay masuko na gina. Hello. Psalm 1:1-3. Are still following me? Tanawon itong mga bersikulo, importante kayo na yung mga kaigsuunan. Dili, yun na ito pwedeng ibulag ang obedience o blessing. Nana? Psalm 1-3. Blessed is the man. Ganaman tag blessing? Basta blessing ra ba? Good health, kalinaw, nya, kalipay, blessing God, di ba? Nya, pagkaon pa jud. Nya, nabagyo tayo supply. Kanindot, oy. Kay gusto ko tag blessing. Pero ayaw galimot, it requires obedience. Now, verse 1, basa. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Namo diha? Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, ingon siya, bulahan ang tao,
nga wala nagalakaw o wala nagabarog, wala nagalakaw diha sa dalan sa mga makasasala. So it means association matters. Your company matters. Kung kinsay imong gikuyugan mo matter sa Ginoo ug mo matter sa imuha. Kay gatan-aw ang Ginoo kinsay imong mga kuyog. Maglisod man gani kag talagsar man gani ka makasuluining nga Kristohanon pero may imong kuyog samot tag-unbeliever. Nor stand it in the way of sinners. Ni nagabarog diha sa dalan sa mga makasala, ni nagalingkod diha sa malingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang tao nga bulahan, iyon siya, ang iyang kahimuot anaa sa balaod sa Dios. Ang tao nga bulahan, usa sa manifestations of a man who loves God, a person that loves God, he takes joy in the Word of God. Naasay kalipay sa pulong sa Ginoo. He trembles upon reading the Word of God. He takes joy upon kanang meditating on the Word of God. And the Bible says, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Usa sa manifestation sa tao nga naay Diyos siyang kinabuhi, he gives time to the Word of God. Naasay panahon sa pulong sa Dios. Usa sa timailan nga gusto kag panalangin gikan sa kamot sa Dios, tagaan nimo panahon ang pulong sa Dios. Because you cannot just claim the blessings of God without reading how to get the blessing of God. Gusto kag panalangin, pero ang panalangin nga pulong sa Ginoo, ang unang panalangin na to, pulong sa Dios. Matagbuntag, wala pa ka pamahaw, blessing ng pulong sa Ginoo. Wa pa kay sweldo, nakakuha na kag panalangin sa pulong sa Dios. You know, mga tao, makaigsuunan, wala lang gid sila kasabot unsa ka panalangin nga nang mag-meditate kas pulong sa Ginoo matagbuntag. Kamo nga walay basa-basa Biblia, wa lang gyud mo kasabot unsa ka nindot ang pulong sa Ginoo kung imong tagaag pagtagad matag-adlaw. Sulay ra gud mo. Sulay ragon mo nga, dili pa mo ubiya sa inyong higdaanan, pulong sa Ginoo ang inyong gitagag pagtagad. Sulay ragon mo nga, sa dili pa mo ubiya sa inyong higdaanan, sa dili pa mo magunaunag, unsay sudanon, pila katakos lungagon, unsa na po imong sudanon karong buntag, sulay ragon nga mobangon kag sayo, unya, pulong usa sa Ginoo ang imong giatiman. Diba, mausab o malahi imong kinabuhi. Sige na tagkadungog ani, pero pag-abot na to sa balay, matulog ra gyapon tang way basa-basag Bible. Inig mata nato, mo trabaho lang gyapon ta, maglungag na ta, magunaon na ta, nagubot na atong utok. Nakaabli na tag cellphone. Nakapost na ta sa ato ang task sa Facebook. Munay pait. Unya wa pa ka devotional. Di lang kay wa pa, wasig wala gyud kinabuhi sa pagdevotional. Yung sao man na to, ana, wa tay pagtagad sa pulong sa Ginoo. Pero gusto tag blessing. Gusto mag blessing? Gusto lagi. Pero way pagtagad sa pulong sa Dios. Pero ang paagi sa Ginoo nga panalanginan ta, dapat naatay kahimuot sa pulong sa Dios. Tanaw, verse number 2. Verse 3. O sa resulta, di ba resulta ni? Ang verse 3, resulta sa 1 og 2. Verse 3, basa, read. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. This man shall be blessed in his deed. Kaning tawhana panalanginan sa iyang mga buhat, his work or what he does, whatsoever he doeth shall what? Prosper. God is not against us starting a new business, starting a new job, or taking up another course para mo develop sa gagawin. God is not against that. He is against that when we achieve these things without acknowledging Him. Without Him making our partner. Amen. Joshua 1:8. Ato padugangan.
Joshua 1:8. Okay pa mo diya? This man shall be blessed in his deed. This book of the law shall not depart out of thy mouth. This book refers to the Pentateuch. Ang buot pasabot na. Because even og Pentateuch ray sundon sa mga katawan sa Israel, they will be blessed. Nga naman, na ni, instruction na ni sa Ginoo. This is filled with God's instruction on how to be blessed by God. Now, in general speaking, as we apply this to our Christian life in the church period, this applies to the whole Bible. Because this is now our book of the law. So verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. It means it is a requirement nga naagyod kanunay ang pulong sa Dios. Pero unsa itong buhaton sa pulong sa Dios? But thou shalt meditate. Meditate therein. Day and night. Dili na lang kung magpaisa, pero kinsa ka na ito karon na malandong pa ka sa Ginoo buntag o gabi. Nakabasa ba mo sa yung Bible diha? Nga day o night ang requirement sa itong pagpamalandong? Aminaw ta? Ato ragyong susiyon ang atong kagalingon. Ato ragyong susiyon, unsa may nakahatag natog kabugnaw sa pulong sa Ginoo. Kay I think, and this is true, wala gyoy sipyat sa Bible nga makaingon ka nga di na magugugunahan sa Bible, pastor, kay amot lang di na gugunahan sa Bible. Unsa may di mo ganahan sa Bible nga pulong man sa Dios? No. Naay mga butang nga nakasulod sa itong kasing-kasing nga dili na mao. Nahimo na itong habit. Maybe nanakay gisunod nga salida, nanakay gisunod nga sigigbasa, nanakay nakadal sa imong una-una nga di nakaganahan sa pulong sa Dios. Ako naghangyo ninyo. Inigbalik sa Ginoo dili ka pangutan-on og pila ka season sa Korean drama ang imong natanaw. Inigbalik sa Ginoo walay kurso nga ipangutana sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo walay sweldo nga ipangutana sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo walay salida or anything achievement from this earth nga imong i-present sa Ginoo. Dili lang mo karon kadungog lang ning uliha. Kapila na nagibalik diri sa pulpito. Dili lang ako sad. Pangutana kanusa nato ni apply. Dili ra karong gabiuna nag-ingon ko nga mobasag Bible. Pero kanus aman nga gabiuna o buntaga nga dili nimo sugdan pa ugma o dili nimo sugdan pa karong gabi nga maninuod ka sa pulong sa Ginoo. Nisugod na ang bulan sa Abril. Muligid ang mga semana, mahimong bulan. Muligid ang bulan, mahimong tuig. Mahuman ang usa ka tuig, wa pa gyapon kakabasa sa Bible. Nga moingon ka langit ka padulong, katultol ka sa langit, ugay ka katultol asa ng Revelation. Well, di man a requirement kung katultol na kaglangit. Kaya ang pagdawat man ni Kristo, makaluwas na to. Pero kung tinuod kang nidawat ni Kristo, sulod sa imong kinabuhi. Kung importante kuno ang Ginoo sa imong kinabuhi, kanus aman nimo pagtagad ang pulong sa Dios. Or maybe karong gabi una, wa gyud kay kalipay ana, kay dili kaluwas. Karong gabi una, huna-una, what if dili kaluwas, nya mag-rapture ang gabi, okay ra ka? Okay ra ba mo? Kung balik si Kristo karong gabi una, o niya nagpa-as-if kang luwas ka, o niya mahabilin ka, okay ra ba ka? Tagay naglalom nga panguna-una kay una usa sa timailhan nga luwas ka ina kay kalipay sa pulong sa Dios. Nga naingon si Kristo, kamo dili maminaw ani mga pulong nako kay kamo mga dili sa Dios. Kaya kung dili ka okay, I mean kung okay ra ka na, murag mabaw ra kay panguna-una.
Tiwas tagbasa. Ano na to? Meditate therein day and night. After kang meditate, sumpay, that thou mayest what? Observe. Sumpay, observe to do. Kung sabot pasabotan ng observe to do, after kang mo meditate, you imitate. Nakameditate ka, nakapamalandong ka sa pulong sa Dios, o kung sa'y mga gibuhat diya sa Biblia para panalanginan sila, so imong i-imitate. Imong sundon. Imo sang buhaton ang formula, ang pamaagi nga gi-bless sila sa Ginoo, mao sa atong buhaton para i-bless ta sa Ginoo. You have to imitate, you observe to do according to all that is written therein. Sumpay, for then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. This man shall be blessed in his deed. Balikon ako, connected ang obedience o blessing. Kapuyon yung gukod sa panalangin kung dili dalan sa obedience ang imong gisubay. Kapuyon yung pangita sa panalangin. Asa naman ning panalangin? Gusto kong panalangin. Gusto kong panalangin. Wa man ka nagsubay sa obedience. Kaya ang highway sa blessing is the highway of obedience. Mura kag nag-treasure hunt pero wa ka nagsubay sa dalan. Kasuway mo so nag-treasure hunting, dulag treasure hunting kasi nakasulay. Mo kasulay? Boy Scout, Girl Scout, nindot ka ng treasure hunting, ay. Exciting ka na, nga naman, na mga arrows, na tulo ka bato, na arrow, na pen dito, na gagmay kanya, kinahanglan nga i-follow yun mo ang instruction. Kunya dito sa tumoy, ang katapusan na, dito ang award. Daghan kayong mo apil, pero usarag yung kagrupo ang makakuha. Nga naman, kinsa man ang nakakuha, katong nisunod, sa sato. Yan naman ay magbantay, di man ka pwedeng manikas. Oy, wa mo kahimo sa task. Na araw, na ay mga signs, na mga legends nga inyong studihan. Lingaw ka na sa Boy Scout nga mga treasure hunting. Kinsa may makakuha na? Ang nag-obey. Dili na ihatag sa katong pagagabi kanang ga-set up pa ka sa imong treasure hunting na apoy bata di sing na ada dia gibutang wala ada dia ay na bantay ka nang uso ka na lang manihan karon nga kinahanglan nimo tan-awon ang video aya pagka makakuha na may nag-atang na daan ato ay lalom sagpo to bati kay na di man naman nimo mahimo sa Ginoo kay di man nato matikasan ang Ginoo. You want blessings? Obedience is required. These verses are very clear in commanding God's people to let the Word of God take effect. Kaya ang obedience happen when the Word of God takes effect to us in our lives in order for God's blessing to take effect on them. Kinahanglan mo ipikto usa ang pulong sa Dios, ayha mo ipikto ang panalangin sa Dios. Kay given man ang blessing kung gi-follow nimo unsay gusto sa Ginoo. Balik ta sa James makaigsunan. Introduction ba to? In this passage we see 3 things that a child of God should do in order for his deeds to be blessed. 3 things. Kay nag-ingon ang Bible sa book of James, number 1, di ko magdugay, allow God to control. According to this passage, if you want God's blessings in your life, allow God to control. The Bible talks about control. Basahon na itong Biblia sa verse 19 of 20. Are there any Bibles? Wherefore, my beloved brethren, James 1:19. Wherefore, my beloved brethren, let every man, nagbasa mo diha, be swift to hear. But pasabot ng swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Unsa man na? Listen more, talk less, and react less. Listen more,
talk less, react less. Nakita ba na ito nga control na? Because humanly speaking, as human as we are, we talk more. We want to talk more and we want to respond more than what we have heard. Pero ingon si James, hey, tuguti ang Ginoo nga mohimog control sa imong kinabuhi. Makahimo lang taaning butanga nga naatay control kung Ginoo mo itong pakontrolon. Kay kung atong pasagdan ang atong pagkatao, sadyang makakita ka, baka dungog ang istorya, gusto kang mo istorya pagdaghan kaysa istoryang imong nadunggan. That's control. Verse number 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ang kapungot sa tao, dili gyud na mo resulta pagamatarong sa Dios. So muna nga, dili ka pasagad og istorya. Bot pasabot, ingon si James, mas maayo nga maminaw kag daghan, gamay kag istorya, gamay kag reaction. Swift to hear, slow to speak, slow to wrath. That's control. Those who trust and obey God learn to adjust the speed of their listening and speaking. Usay rabag, mga butang stong kinabuhi, ambot stong kinabuhi. Dali kita makareact. Dunay mga butang, dunay mga situations nga di ta ganahan, dali kita makabuhig istorya, pero nalimot ta nga naminaw di ang Dios. Amen. Pataka tag reklamo, pataka tag yaw-yaw, nalimot ta nga naay Dios naminaw. Unya ihap to sa Ginoo, gitiman-an to sa Ginoo. Nya gusto tag blessing. If God is truly in control, we can afford to take the time to understand. The more you listen, the more you understand. The more you speak, the more you will not understand. The more kang maminaw, the more kang makasabot. Pero the more kang imong hunungon ang istorya, kay ikaw ang mo istorya, dili ka kasabot. Amen. Ang imong judgment kulang kulang magas paminaw. Labi na gyud sa mga butang nga gipangpahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw bayag kalimot nga walay butang nga nahitabo sa kinabuhi nga wala gialaw sa Ginoo. So kung gialaw na sa Ginoo, listen more. Talk less. Reklamo less. Listen more. Lord, unsa pa Lord? Unsa pa Lord? Sige pa Lord, unsa pa imong istorya Ginoo? Rather than shooting from the hip, we can respond in a way that is helpful. Doubting that God is in control speeds up our mouth and slows down our mind. Yes, kanang gaduha-duha ka nga nasayod ba ang Ginoo ni mabutang na hitabo sa kinabuhi? Nganong dali kay ka makasulti, dali kay ka makareact, kay wa man nimo gi-consider nga kanang mabutang nga gialaw na sa Ginoo. Pero kung ka-consider ka nga ang Dios nasayod og iyan ang gitugot, man ka sige lang. Gitugot man na sa Ginoo. Pasagdan na to ang Ginoo nga mo trabaho. Kay mo slow down na sa itong pangunahuna. As believers, we should not be obsessed with ensuring that we are heard and understood in order to get what we want. So gusto gyud tayo nga kitay madunggan, gusto tang kitay masabtan, pero ang importante da kayo kitay nakasabot. Amen. Usay gusto na tong i-ensure, gusto na tong i-insist nga ako'y samta, ako'y paminawa, pero daghang mga panahon nga mas nagakinahanglan tang kitay maghilom nga kitay makasabot. Kay walay growth nga mahitabo kung ikaw rin nadunggan, ang growth mahitabo sadang ikaw ang nakadungog. Dili ka mature sadang ikaw rin nadunggan, mature ka sadang ikaw may nakasabot o ikaw may nakadungog. Nakuha na to na? And that is by allowing God to control you. Sa mouth, control your ears, mouth, and actions. Mama na. Amen. When we act according to our immediate desires, immediate feelings, and our immediate reactions, we feel a lack of control. Sa mga butang nga panghitabos tong palibot niya, mo react dayon ta sa atong karang-karon nakita na to ba? Di ta ka control. Suko ka. Makabuhi kag pulo nga dili mao, makayaw-yaw dayon ka. Nga naman, wa man usa nimo pasagdi nga mamina og makasabot usa ka. And we feel like we're losing control, we will get angry.
Notice that this is not a command to never feel anger. Wala si James nagsugo nga di ta masuko. Anger is a human emotion that everyone experiences. And it can be justified. Naay panahon nga masuko ka. Sa mga butang nga kinahanglan kang masuko. Pero kanang nasuko ka nga nakasabot ka, lahi ng kasuko sa wa ka kasabot. Kanang masuko ka, ano na late imong anak, dugay kaayong imong gisugo. Nasuko ka, imo sang gibukbok, wa ka mangutana. Unya di ay, ningon siya nga, ma, naplatan man ang tricycle na kong gisakyan mo na nadugay ko kay naglakaw pa ko. Pero humana na imong latigo. Imo na dayong gibuhatag istorya, galag-lag yung gahapit na, magpuy na, nanana pong situation. Pero na mga situation nga, dili kitay, wala na to gisusi daan ng unsay sakto. Galag-lag pa juga, gahapit-hapit pa juga sa mga kauban, barkada, hapit na yung gaya nimo. Pero, naghilak siya dito. Kaya di ay, naplatan ang tricycle, naglakaw siya. Ano mang nahitabo man to? Kaya nagbase ka sa immediate nimong feelings. Amen? However, James' instruction here makes it clear that we can learn to control. Control. Or at least slow down. O sa British pa, slow down. Slow down. Our angry responses. In fact, to refuse to let anger control us itself is an act of faith. Pagtuog ya po na. It is a choice to believe that the Father is in control. Naay control ang Ginoo aning tanan. Ang control switch naa sa Dios. Nahitabo ang tanang butang. Na mga butang nahitabo sa kinabuhi sa pamilya nga di taganahan. Pero let God and let God move. Lord, ikaw may kakontrol ng tanan, di man ako makontrol. Namatay akong baboy, di ko makontrol. Alang magbakho ko hangtod karon. Amen? Gamay ra ko na dawat, di ko kakontrol. Alang mupatay kong tao, tungod lang ana. Dugay kang responses, dugay ka ayo Lord, ani mga butanga. Di man ako kontrol. Isalig ra gud na sa Ginoo. Faith ra gyapon nang imong ipakontrol imong gagalingon sa Ginoo. Pagtuo na oy, kana makakontrol ka pagtuo na. Nga naman imong gialaw ang Ginoo, Lord. O kasabot ani nganong nahitabo ni sa tanang tao, kami gyud nahitabuan unsa man ni Ginoo? Bati na gyud kay kognaong. Pero ang Ginoo nagkontrol sa tanan. Unya, mas maayo siya. Kaya ingon siya, ang akong unahuna magud layo ra si mong unahuna. Ang akong mga pamaagi layo kaysa imong pamaagi. Wa pa lang ka kasabot karon. Pero sa unahan makasabot ra ka nga mas maayo day akong tuyo nimo kaysa imong gusto. Amen. You have to allow or believe that the Father is in control and that He loves you and that He is a good God. Maayo siya nga Diyos. Number 1, allow God to control. Gusto kag panalanginan? Ipakontrol imong kinabuhi sa Ginoo. Do not live a wild life. You are not a goat. You are a sheep. So nang wild life, di ka ganahan nga way mag-control. Uy, mas nindot nang naay ka control nako. Nga naman, wa man ko kabalo sa akong action sa ugma. Pwede ra ka nga dili ka magpa-control sa Ginoo kung kay balo ka sa imong future. Kay maski gani ikaw sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna, dili gani ka kasali gana. Tugote ang Ginoo mo control. Kay the best ang Ginoo nga mo control. Sa imong kasuko, ipakontrol sa Ginoo. Sa imong kalagot, ipakontrol lang sa Ginoo. Kay kung ikaw mawad ang control, mapriso ka. Amen. Magkagubot ang kalibutan kung mawad ang control. Makasala ka sa baba, makasala ka sa imong buhat. Ikaw pa'y makabayad. Pero tuguti ang Ginoo mo control. Kay limpyo ang Ginoo mo trabaho. Number 2, gusto tag blessing? Adapt godly changes. Balik ta, James 1. Okay na mo diha? O naragin na diha, verse 21. Wherefore, verse 19, nagsulti sa word nga wherefore. In verse 21, ingon siya mo siya, wherefore? Kay luwas man ka, iya man ka sa Dios, nagsalig man ka sa Dios, nagtuo man ka.
Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word. Instead, nga ang mga butang nga bati imong pasudlon si mong kasing-kasing pulong sa Dios mo'y pasudlan nimo. Problema man ko nato, nagkamang-kamang pa sa kinabuhi, naglisod pa ta, nagstruggle pa ta, ang ato pag yung gidugang, ang mga bati pagod sa kinabuhi. Dili pagod ang pulong sa Dios. And which is able to save your souls. Verse 22, but be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Adapt godly changes. Kung sabot pasabot na pastor, tanawar ka ng verse 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Number 1, letter A. There should be changes in the way we look at sin. Are you saved? Do you want blessings? Kinahanglan ka mag-usab. Gusto mong kagpanalangin. Unya ang Ginoo na may instruction, na may sugo ang Ginoo. Dili man pwede nga gusto kag panalangin pero dili ka willing mag-change. Kuyog man sa blessing ang changing of your life. Changing of your attitude. First of all, there should be changes in the way we look at sin. So, if you're saved this evening, you are saved, na kay Kristo, na kay Diyos, yung kinabuhi, ang pangutana. Unsa na may imong panlantaw sa sala karon? For example, kining mga sala, kamura mo ginasayod po. Kining mga sala, mao gini imong ginabuhat sa una, or mauni nga sala ang nakagapos nimo sa una, mauni nga sala ang nakalulong nimo kaniadto sa di pakaluwas. Karon na luwas ka, ang pangutana. Unsa na mo imong paglantaw ng sala karon? Kay kung ang imong paglantaw ana nga sala karon maora gihapon sa imong paglantaw sa una, basig di ka luwas. Basig wala gyud Ginoo di sulod sa mga kasing-kasing kay dili ba diri pasudlon ng Ginoo diri ba? Atong tagsa-tagsa na verse 19. Wherefore lay apart. Kasabot na ng lay apart? Ipadaplin. Isalikway. Unsa may isalikway? Filthiness. All filthiness. Ang tao nga na ay Diyos, ang tao nga tinuod luwas, ipadaplin ang tanang kahugawan. Kaysa una sa dili pataluwas, welcome nagigay nato ang sala, welcome nagigay nato ang kahugawan, ang immorality, ato pang i-justify, hambugiro pagkata sala sa di pataluwas. Pero karon naluwas na ka, maulaw na ka dapat sa sala sa mong kinabuhi. Ipadaplin na, isalikway na all filthiness, tanang kahugawan. Kani, na-amaze ko sa kong pagtuunan na ganina. Kanang superfluity of naughtiness. Pag-ingon nga superfluity, kasagaran sa pagsabot sa superfluity of naughtiness, kanang superfluity is kanang naghingapin. Grabing pagkadautan. Pero sayop din ang pagsabot. Kay kana di ang buot pasabot ng superfluity of naughtiness. Naughtiness is badness, kabuang, sala. Kanang superfluity, ang buot pasabotan na sa Greek word is it means the residue, the remains, the wickedness, the weakness, the sins remaining over in a Christian from his state prior to conversion. So kung imong sabton, ingon siya, ipadaplin, lay apart nimo ang tanang kahugawan ug ang mga taliti sa imong sala nga naa pa karon. Sa nang taliti? Naa pa may nahabilin. Nakuha ninyo? Ang excess, naluwas na ka. Wa na kaani, wa na kaana. Pero naa pa yung mga kinaiyang unbeliever. Naa pa yung mga binuhatan sa unbeliever nga nahabilin pa karon bisag luwas na ka. Naapay mga bisyo sa pagkadili luwas, pero luwas na ka. Naapay mga taliti diha. O gingon ang Bible, ipadaplin na kung gusto kag blessing. Ang kinaiya, binuhatan, sinultian, ayaw na kay luwas na ka. Kung gusto kag panalangin.
So ang Ginoo di ay gusto gyud nga bag-uhon ang kinatibuk-an nato, di lang kay nakuha gamay, gusto sa Dios nga bag-uhon ang kinatibuk-an natong pagkatao. Ano na karong gabi una kung gusto kag panalanginan, kuha na mga taliti is pag unbeliever. Kailan mo taliti? Mga lalog. Mga sapay Bisaya na. Sa pa butang ag tubig niya, nabutangag na lalog diri ba? Naapay mga sobra-sobra, mga nahabilin pa, wa pa matiwas o kakuha. Ano na, sa may gipaabot nimo? Wa ko kabalog unsa pay naasa imong pag-unbeliever nga nahabilin karon, pero ang Ginoo nagsulti sa pulong niya nga dili niya kaubuton nga binlan nimo. Ano na? Letter B. There should be changes in the way we look at the scriptures. Di lang kay in the way we look at sin, and also we look at the scripture. Verse number 22. Are there in your Bibles? But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Mangutana ko ninyo, kinsa karong gabi una, nakadungog na kag Bible, nakabasa na kag o nakagunit na kag Bible, nakaukab na kag Bible, nakadungog na kag bersikulo before ka naluwas. So pa ka naluwas ba? Nakahikap na kag Bible, nakaukab na kag Bible, nakabasa na kag Bible, nakadungog na Bible. Wa pa ka naluwas ato. Okay. So pa ka na save ato. Ang pangutana, sadyang nakadungog ka ato mga bersikuloha o ato mga pulunga. Example, 10 Commandments. Usay, pamemorize ko na sa eskwelahan. Pulong mo na sa Ginoo. Pero pangutana, unsa may reaction nimo sa nakadungog ka sa pulong sa Ginoo? Unsa may urging, unsa may prompting, unsa may like push nga gustong ipabot sa Ginoo simo? Naa ba? Wala. Usay ganit tawag siya nga, nagunsa na sila, nag-Bible na sila. Nakisigot itong mga Ginoo to lang ipag-isot. Kamatay ka? Mo na atong feeling sa una, that's how we look at the scriptures before. Sakto dili. Pero karon nga luwas na ka pagkadungog nimo sa bersikulo, hala no. Lahi na gid ni. Bugat na da. Mas importante da. Mas lain og dili na ko matagag pagtagad. Karong gabi una kung maura gyapon ay imong panlantaw sa Biblia sa una, ambot na lang tinuod ba kang luwas. Kaya ang tinuod nga luwas, doon nagyoy positive nga reaction sa pulong sa Ginoo. We should treat the Bible as the most important thing to us if you are truly saved. Karong gabi una pangutana, unsa man ang pinaka-importanteng butang nimo? Kung dili na Bible, i-check lang imong kasing-kasing. Kung dili na pulong sa Ginoo, i-check imong kasing-kasing. Kaya supposed to be, pulong sa Dios ang pinaka-importanteng butang sa itong kinabuhi. Letter C, there should be changes, dili changers. There should be changes in the way we look at service to God. Changes na. There should be changes in the way we look at service to God. Sa una, sa dili pataluwas, kung maghisgot og pagpangalagad sa Ginoo, unsa imong nauna? Kanabang mangalagad sa Ginoo, ang atong una sa dili pataluwas, para na sa mga pari o mga pastor, oy. Muna itong tanaw sa papangalagad sa una. Pero karong naluwas na ka, nakasabot ka, kita mo day tanan dapat mangalagad sa Ginoo. Dapat man di ay ang tanang anak sa Ginoo na ay gibuhat para sa Ginoo. Unya, importante man din na di ay pagpangalagad sa Ginoo. Importante man di ay kaayo nga sa akong Kristohanong pagkinabuhi, sukad karon hangtod kong mamatay. Importante man din na ako'y himo nga serbisyo sa Ginoo. Pero sa una, sa di pataluwas, pag-alam na ba tayo serbisyo na himos Ginoo? Tinadili. Ang ato sa una nga, importante kung unsay gibuhat nila, maupoy gibuhat na ko, lipay sila, lipay po ko, wag ito pag-alam kung ang atong kinabuhi na ba'y gihimo nga panerbisyo sa Dios. Pero kung luwas na ka, o niya, wa kay pakialam sa pagpanerbisyo sa Ginoo, klaruha ra gud ang imong kaluwasan.
Klaruha ra gud ang imong kasing-kasing, klaruha ra gud ang imong pangunahuna, unsa may imong part sa simbahan, unsa may imong gihimo para sa Ginoo, kay ang tinuod nga anak sa Dios nagtan-aw sa buluhaton sa Dios nga importante ni. Importante ni. Pero kung para nimo nag-raise kwarta para ani, ngadto na ani, nag-visit na, nagsuluining na, pero para nimo kapoy ka na sila ra na. Kay bawo baka nga para ra na kanang hunahuna para na sa di luwas. 1 Corinthians 1:18 tanawa. Kay para sa dili luwas, to them that perish. To them that perish. Tanawa yung Bible palihog. Nana? For the preaching of the cross. Di ba? Pagpangalagad ng magwali ka sa cross? That's soul winning. That's sharing the gospel. That's service to God. Pero para sa mga dili luwas, for the preaching of the cross is to them that perish. Unsa man? Foolishness. So para sa mga dili luwas, walay pakialam sa buluhaton, walay kalipay sa unsay nang hitabo sa simbahan. Kay para nila kaning pagpangalagad is a waste of time. Para nila kaning gipangbuhat sa simbahan, kala sa nagkwarta, kala sa naguras, kabuangan ra na. Kung sa man dita ka kwarta na para na pangunahuna sa dili luwas. So karong gabi una, kung ikaw ang imong pangunahuna aning pagpangalagad, ganang dalaon mog visit, pakuyugon mog visitation, pakuyugon mog sulwining, kung para nimo kabuangan ra na nya usik ra sa imong oras, klaruha ko na. Kay ang tinuod nga anak sa Dios, kulangan pa gani sa iyang oras nga gikahatag niya sa Ginoo. Amen. Muna ingon ang Bible, be doers of the word. The way you look at the scriptures, the way you look at service is different now compared prior sa imuhang kinabuhi nga pagkanaluwas. Balik ta James. James 1:22, but be doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like a man beholding his natural face in a glass. Di ba na kausaban? Amen? Dili gusto sa Dios nga igo ratang tigpaminaw. Karong gabi una naghisgot na sa basag Bible. Pero kanus man gyud ka magbasag Bible? Nga kabalo man ka mo basa pero di gyud ka mo basa. So sige ra kag paminaw pero wa ka mo buhat og ingon ang Bible, kung sige ra kag paminaw pero wa ka mo buhat aning imong nadunggan, sige ra kag paminaw, uyon baka nga sakto na sakto mo na pastor, pero ang sakto nga imong gayunan wa gyapon mo buhat Iyon siya, sama ka sa usa ka tawo nga niatubang sa imong naong sa samin, pagtalikod nimo nalimot pa bugag unsay dagway nimo. Nga naman, you are not making any changes at all. Mina mo? Kita ka mo ni imong dagway, hala, hiwi man di no. Hala, kuan man no. Naman di ko hugaw na pero pagtalikod nimo, imo rang gipasakdan kung unsay dagway nimo. Nalimot ra ka, di ba kabantay ka? Gumano pa namin, nalimot na kung unsay plastada si munaw. Subot-sabot, but you are not making any changes at all. And that is not supposed to be when it comes to Word of God. The Word of God is the mirror, and that mirror will change your face, will change your person. Sa amin ning pulong sa Dios, it will make changes in our lives. Muhimo gyud nagkausaban mo nang let us adopt godly changes. Di kay dugay na kang nag-claim nga luwas, dugay na kaning simbahan na, pero unsa may godly changes na nimo? Amen? Kay gusto sa Dios nga dili lang ta tigpaminaw. Bitaw, uyon gyud ko anak gyud. Oh, sakto man na. Pero hangtod karon naaragya pong ka nang salaah, wa gyapon kay action gihimo. Sakto man ang giingon pastor, pulong ko na sa Ginoo. Pero hangtod karon wa gyapon kay gihimo. Igo ra kang tigpaminaw, wa gyud kay gibuhat. Pero gusto kag blessing. So, to pag-conclude na, ingan ang Bible, and this man shall be blessed in his deed. Aritas katapusan. Okay na mo? Abide in God and continue.
Abide in God and continue. Gusto kag blessing, pero ang Ginoo imong ibilin sa iyong balay. Kaya ba kung saan ang word ng abide? Cleave unto the Lord. Pilit yun sa Ginoo, dikit yun sa Ginoo. Muna yun si James, naaman ka sa pagsulay, trust God. Naaman ka sa achievement, continue to obey and trust God. Verse 25. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, nagbasa mo sa Bible niyo? Look at the word and continueth therein. Saan nang continueth? It is a present, continuous process. Sabot mo? Continueth. It means it is happening now. And God continued until yesterday. Gahapon ra ko to. Pero ang Bible nag-ingon, continueth therein. It means you are still until now in the process of continuing in obedience to God. Padayon ka, nagsige kag padayon, hangtod ka no sa amo ni Pastor maundang, hangtod kang mamatay, or hangtod mo balik ang Ginoo. Dili ta mo undang og obey sa Dios. Continueth therein. Siya nga nagpadayon, naminaw, nagbuhat, unya nagpadayon, nagsigig progress yang Christian life, naninguha nga ma-mature, naninguha nga motubo, makalearn sa pulong sa Ginoo, makalearn aning mga butanga, mature siyang kinabuhi. She or he continues to learn from the Word of God, and she or he continues to obey the Word of God. Bisag sometimes madagma, sometimes makasala, sometimes dili makahimo, pero mubangon gihapon, for a just man falleth 7 times, and unsa may sumpay? Yet he riseth up again. Mubangon siya, dili man ka perfect, dili man ka permenting nakahimo gyud, pero ang imong tinguha dili ang pag-undang, ang imong tinguha ang pagpadayon. Continueth therein. Wa may perfection. Pero i-bless ka sa Ginoo bisag na kay mga palpak basta kay bawo ang Ginoo nga ang imong una-una looking forward. Sige lang, nadagma ko karon, napakyas ko karon, nakasala ko ani, wala ni mamaon ako pero padayon lang ko. I have no reason to quit. I have all the reason to continue. Dili man na perfection ang gitanaw sa Ginoo. Ang iyang gitanaw, you are a doer of the work. Matag adlaw, you are a doer of the word and doer of the work. Matag adlaw na ninguha kang ma-apply ni mong pulong sa Ginoo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako ni Ginoo. Wala na ko ni mabuhat, pero karon tagay kog chance, Lord, nga mabuhat na ko ni karong adlaw. Lord, pasaylo ako karong simanana, wa ko ka-obey nimo. Nasipyat ko, pero Lord, padayon ko Ginoo. Akong i-try. Ubanay ko Ginoo. Nga motubo ko sa Christian life. Makagrow ko sa akong Kristiyanong kinabuhi. Hangtod nga mahimo na nako Ginoo ang buot nimong ipahimo nako. And this man shall be blessed in his deed. Why? Because you are not just a hearer of the word. You are not a forgetful hearer. Di lang kay kitig paminaw, si kalimot, paminaw, limot, wag gid kabuhat. Muna bitong mohimo og gigadayog actions karong gabi una. Di mo kumutuong ang ginawa nagigistorya nimo personally. Kaya matag-usan ninyo lahi-lahi magpanginahanglan sa espiritu ng kinabuhi. Ang matag-usan ninyo lahi-lahi pud og kabugaton nga gidala karong gabi una. Pero kung naay pagigistorya ang Ginoo nimo, why don't you come to the front tonight? Make a serious deal with God nga Lord. Kita juga sa kasing-kasing, gusto ko mag-honest nimo Ginoo, naay something wrong with me. I want to make a deal with you. Gusto ko magigistorya nimo ani Ginoo. Lord, kakita ko nga kaning butanga mao ni nakababag nako og nimo. Naay gap between us. Lord, ako ning biyaan. Pinagi sa imong grasya. Himuan ako nagdesisyon Ginoo kay gusto ko nga i-bless nimo. Labaw sa tanan gusto kong malipay ka sa akong kinabuhi. This man shall be blessed in his deeds. One of the visible proofs of salvation is the person's interest to the Word of God. Usa sa timailhan nga luwas kang tinuod is makabaton kag interest sa pulong sa Ginoo. Interest gyud. Kanabang unsa kay sulti sa pulong sa Ginoo? Nga ako bata pa ko 8 anyos pa magugong nakadawat sa Ginoo, 8 anyos pa ko naluwas. Gamay pa ko. Kay sayo man kong naluwas, I am always curious with the Word of God. Unsa kay sulti sa pulong sa Ginoo ani no? Unsa kan ini ano? Unsa kay no gusto ko makasabot ani? Mo nang ganahan kay ko maminag wali.
Bisag karon nga pastor na ko ganahan kong magpaatubangan, ganahan kong makadiscovery pag mga butang gikan sa pulong sa Dios. Nga naman, we will never stop learning. And we are never full in our knowledge of the Word of God. Curious ko sa pulong sa Ginoo. Ambot ka ninyo karong gabi una. Unsa kay imong pangunona? Unsa kay sultis pulong? Ano imo bang tigo lang nako. Bata pa bita ko, kapay sige ko kabuka ng Bible. Naba ka interest sa pulong sa Ginoo? This is seen in the way he obeys the Word of God and in the way he prioritizes the Word of God in his life. Napabay priority ang Ginoo sa imong kinabuhi? Priority sa pulong sa Dios. Nagbasa pa ba ka sa Biblia? Kitagad pa ba nimo ng imong Bible? God expects us to be doers of the Word and not hearers only. A Christian may not apply everything he hears and read from the Word of God. Of course. Dili man tanan karon imong nadunggan ma-apply nimo. Dili tanan sa imong gibasa imo dayong kinabuhi, dili tanan. But for sure, he is far different now in his goals and priorities in life. Bisag dili man tanan nimo ma-apply pero kung tan-aw nimo karon, malayo pa pero malayo na rin. Amen? Layo pa kay ka sa unsa gyud gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi, daghan pa kay kag usbunon. Pero kung imo i-compare sa imong daang pagkatao, layo-layo na po doy. Pero kung maorang gihapon ka karon, murag dako problema. Amen. His concern now is more on pleasing and serving God rather than serving self and others. God first, gina. God first. Look what the Bible says as we close in John 15:7. I hope tonight nakakutlo ta sa tulo ka butang nga mga importanteng butang unsaon nato nga panalanginan tas Ginoo. In everything we do, this applies to all aspects of life. Kay bisan pag kami nga naa sa ministry og dili namo tahuron ang Ginoo sa among pagminister, di gyapon may i-bless sa Ginoo. Amen. John 15:7. Ano mo sa amen? Read, if ye abide in me and my words abide in you. Look at that. He shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, unsay but pasabot ana pastor, dali humok ang panalangin basta nagpabilin ka sa Ginoo. Dili sapnot, dili tabagnol. Sa pailaing terminuhan na. Dili gahi, dili lisod ang blessing basta nagpaduol ka sa Ginoo. Dali ang pag-ampo. Dali ang blessing basta mo obey ka sa Ginoo. Pero kung magpalayo ka sa Ginoo, tabagnol kayong panalangin. Hunit ka na, sakto, hunit ka, anong hunit man? Tanawa kay basig, sige kag dughit ang panalangin pero layo kay kagiagian. Munang ikaw na layman ng kamot sa mga gagalingon, you want to prove to people nga, nahimo raman na ako, maybe today you can manage. Later on, di nakaka-manage. Ngayon, you will have to maintain it. Mga kaigsunan, importante kayo. You want to be blessed? Number one, number one? Allow God to control. Number two, adapt godly changes. Be willing to change. You want blessing? You be willing to change. Obey God. Na may mga butang nga dili ta ganahan pero mo may sultis pulong sa Dios. Na may mga butang even nga dili ta komportable pero may sulti sa pulong sa Dios. Ikatulo, abide in God and continue. Continue. Get up. You may fall 7 times. Get up. Try again. Imong goal is to obey God, not to please others. To obey God. Manindog ta. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa imong pulong. Lord, we want to be blessed in all our deeds. I pray, Father God, that you would give us a heart tonight, willing to obey, willing to submit, because we want to be blessed. Lord, ikaw makikistorya sa mga katawhan, Ginoong Diyos. Tabangi kami karong gabi una. Kung naaman may angay dadon, kani nga statement, Lord, dili magbulag ang pagtahod ug ang panalangin. Dili mi pwedeng mo claim og panalangin nga wa manitahod nimo Ginoo.
Father, i-bless imong katawhan karon as they are going to respond to the message tonight in Jesus' name. Pabilin sa pagduko sa ulo, piyong sa mata. Seriously, way magtabi, way maglakaw-lakaw, way mag-istorya. As God is speaking to you tonight, I don't know kung asa ka dapit gi-istoryahan. Na ba kay serious nga deal sa Ginoo karon, sige dols tubangan. Na kay sala gitipigan, na kay sala gigunitan, kay bawo ka na anak. You have nothing to hide to God. Why not confess it to God? Because you want a blessing. I-release na gud na. Gusto magpanalangin. Sige. Dool sa tubangan, muluhod ta, makigistorya tas Ginoo. Ayaw na i-allow. Kaya hangtod ka no sa amang ka magbitbit anak. Why not give it to God and surrender it to God? Because God is wanting also to bless you. You pray. You pray. Nung may asa ka dapit ipag-istoryahan sa Ginoo, make a deal with God. Be honest with God. Make a promise to God. Sige. Maybe naa ka sa side sa pagbasa sa pulong niya. Why not tell God tonight, Lord, nag-abot na ko sa balay o niya before ko matulog. Sugdan na ginakagbasa imong pulong. Ugma, Lord, sa di pa ko mabiya sa akong higdaanan. Mubasa na ko sa imong pulong, Ginoo. Kalaygo ng buhi ng mga Diyos, ngayon kagabion Ginoo nagpasalamat mi. Sa grasya, kaluoy, salamat sa mensahe karon Lord God. Pagampo kanimo nga ikaw ang padayas pag-istorya sa matag usa kanamo. Even sa humanan ning altar call, sa among pagpamauli, pahinumdumi kami Lord God kung unsay among gipag-istoryahan kanimo dinhi sa altar karon. Kini tanan Ginoong Dios gitugan ako kanimo silihoy ang imong pulong sa kasing-kasing sa mga katawhan. In Jesus name, amen. And the people said, amen. Let's sing one song as we give our offerings this evening as we're going to close. Trust and obey. Amen. Atong kantahan ng verse 1 and then verse 2 ra. Verse 1 all together sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but a smile quickly drives it away.
trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Akong gayang sa Junjun palihog to please come and close us in prayer bisan sa itong offering usab. Magampo ta. Gamhanan og buhi namo nga Dios niining kagabion. Dahang salamat sa imong pag-uban Ginoong Dios sa imong panagtapo karon nga nakadungog media sa imong pulong Ginoong Dios himamat kanamo karon gimiunang Dios nagbadlong nini kanamo kung asa man nga aspect Ginoong Dios sa katong nga mensahe Ginoong Dios nga imong gipaabot nga ni kanamo. Hinaot mi Lord nga kini among pag-ampo nga imo ming tabangan Ginoong Dios nga makumplay Ginoong Dios namo ang imong mensahe karon Ginoong Dios nga imong gipaabot. Dahang salamat Ginoong Dios sa imong pulong. Ug once again Ginoong Dios sa imong tithes and offerings nga among gihatag nga kanimo Ginoong Dios, ikaw magapanalangin inig pagpilo-pilo ngadto sa pagbalik sa naghatag Ginoong Dios. Ilabi na gyud pud sa among pagpamauli usab karon. Ikaw magapanalangin Ginoong Dios nga makabot mi sa among panimalay nga safe and sound. Ilabi na gyud pud sa nabilin Ginoong Dios nga adlaw sa karon nga semana Ginoong Dios, ikaw magapanalangin maghatag ka Ginoo og safety protection sa matag usa. Kini akong gipasalamatan diha sa imong bugtong anak nga si Jesus, Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. Amen. God bless. Mayong gabi natong tanan.